beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan. May nakita tayong litrato. Mga kababayan, nakita niyo yan? Mga kababayan, ito yung sinasabi ko kanina na matapos nga po na mabusted po sa Korte Suprema, ito pong si Sara Duterte, abay nagpatawag ng meeting, mga kababayan. At ito na nga ho, si Gloria Arroyo, tignan nyo mga kababayan ko. Anong meron? Bakit ganon? Ayan, si Gloria Arroyo, ayun, nagpatawag na ng meeting, ayan, puro mga taga-PDP, mga kababayan, si Topacio, hindi nagpapalit ng damit, ayan na, mga kababayan. So, ano masasabi nyo dyan? Mukha talagang may binabalak na masama. Putik na yan, mga kababayan, tignan nyo naman yung chandelier, mga kababayan ko, tindi, no? Mukhang sa isang restaurant, bahay ba yan, nagkita-kita. Nako po, mga kababayan. Di ba? Eto, ano ba ito, Boss Mike? Eto, dito tayo. Pasok! Tignan nyo, mga kababayan. Ano bang ginagawa? Anong ginagawa ni Sara? Anong ginawa? Ang tanong ito, anong nagawa, anong ginawa, anong ginagawa ni Sara Duterte para kailangan na ipilit nila na ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos? Tignan nyo, mga kababayan ko, ano ang gagawin natin? Di ba? Iwan na natin, iniiwan na naman na yung mga kababayan, yung mga fake news nila na patay na daw si Pangulo, may sakit na stage 4 cancer si Pangulo. Iwan na natin yung kasi, mga kababayan, iiwan na nila yan. Dito muna tayo kaya Sara Duterte at Aling Maliit sa masamang binabalak daw nila. So kung may masamang binabalak nga po, ito ang tanong ko sa sarili ko, wag na po sa inyo. Ang tanong ko lagi sa sarili ko, ano ang kakayanan, ano ang magagawa, ano ang nagawa, ano ang maaaring gawin ni Sara Duterte para mapaangat Evangeline Camelosa, Miss Au, ang ating bansang Pilipinas, paring Romy. Yun ang tanong ko sa sarili ko Ferdinand Kawili. Pero ngayon, mga kababayan, yung tanong ko, sagot ko rin. Sabi ko, wala naman nagagawa itong si Sara Duterte bukod sa mambatikos na mukhang tanga naman yung mga sinasabi. Yung mga banat, mga kababayan, pang-elementary. Para bang hindi abogado, parang hindi kumuha ng bar para makapasa. O naipasa ba talaga, o nandaya pati doon sa examination niya. Di ba, mga kababayan? Di ba, Jing Martin, Norse Birano? Eto, Ana Belye, ang tanong. Tanungin nyo ang sarili ninyo. Ano ang nagawa, ginawa, gagawin ng isang Sara Duterte kung sakali na maagaw nila ang pwesto bilang presidente? At tanungin nyo uli ang inyong sarili, kayo ba ay susuporta sa ganon? Ganong pamamalakad ng gobyerno, ganong walang kakayanan, ganong walang utak, ganong kabobo na isang vice-presidente na gustong pumalit kay Pangulo? Diyos ko, ayan, walang gagawin yan kundi magnakaw na magnakaw. Isa pa yan, na hindi pa rin na isasara ang issue niya pagdating sa korupsyon. Wala pa rin hong closure lahat ng mga akusasyon laban sa kanya pagdating po sa pagnanakaw, pandarambong, pandaraya sa kaban ng bayan. Wala pa hong closure yan. Dapat inuuna ni Sara Duterte yung mga ganong bagay nang sa ganon ang taong bayan maliwanagan na talagang wala siyang kasalanan. Sa ganyang nangyayari na pag-iwas-iwas, iwas dito, iwas doon, at saklolo sa Korte Suprema, saklolo kay Gloria, laluhong nadidiin si Sara at lalong ang taong bayan ay nagagalit at lalong nadidismaya
ang kanyang mga taga-suporta. Kung inyong maalala, paunti na ho ng paunti, ang mga sumusuporta dito po sa kandidatura niya. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, eto lang yan, sila-sila na lang. Diba? Sila-sila na lang. Oh. So ngayon, yan ho mga kababayan, ang nangyayari ngayon na mukhang sumusuporta dito po sa, napipinto na mangyari na kudita sa Kongreso. Oh. Ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Kita nyo, ang kanilang hangarin ay isalba lang si Sara Duterte sa impeachment. Kita nyo ho mga kababayan ko, para bang save Fiona, Princess Fiona. Nakuha nyo yung kanilang adhikain? Nakuha nyo yung goal nila? Ang mailigtas lang si Sara? Ngayon, ibalik natin to mga kababayan. Ibalik natin to. Mga putang ina nyo, may krisis na nga sa gobyerno, puro kudita pa yung iniisip nyo. Ayos ba mga kababayan? Ayos ba? Totoo naman Di ba? Meron na ngang krisis ang bansa. Puro kudita pa, laman ng mga utak nyo, mga poke ng ina nyo. Tao pa ko Di ba? Bago natin ituloy ito, manunubig muna ako. Ibig sabihin, iihilang ako. Wait lang, saglit lang. Ihilang. Mga ilang 30 segundo. Isa ng nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapanlamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike sa Delvera. Di ba? Yun yung sinasabi ko mga kababayan Alam nyo yung mga ginagawa Di ba? Ibalik nyo. Ano na? Mga ina nyo. Di ba ganyan sila magsalita, no? Alam nyo ba na pag binabalikan natin sila ng ginagawa nila, galit na galit sila? Para bang ang may karapatan na lang ang mga Duterte? O para bang napatituluhan na ang pagmumura ng mga Duterte? Kaya sa mga DDS, pinapalakpakan nila. Pero kapag tayo ang nagmura, galit na galit ang mga putang ina. Tao pa ko Di ba? Ganon sila. Oo. Ano yan? Ano nyo na ba yan? Patent nyo. Napapatent na ba nila mga kababayan yung pagmumura? Natila ba ang may karapatan na lang yung mga Duterte na magmura mula kay Kitty hanggang kay Duterte? Dadaanan niya si Baste, si Pulong, si Sara Duterte. Lahat po yung mag-aama na yan nagmumura. Di ba? Para bang sabi ko nga ano ba ito? Napapatent na? Kumbaga sa lupa, napatituluhan na ba? Kaya yung pagmumura, kanila lang, bawal tayong magmura. Ngayon, paano na ito mga kababayan ko? Si Sara Duterte, yari na. Diba? Paano? Iwan na natin yan. Dito na tayo. Naku, grabe talaga. Tingnan nyo mga kababayan, ganito bang klase ang gusto nilang ipalit? Sobra na raw ang pakikialam ng Korte Suprema sa impeachment proceedings laban kay VP Sara sa Kamara. Kita nyo mga kababayan, dahil kay Sara, gusto pang magkaroon ng away ang Kongreso, Spider-Man, Corazon Ramos, ang Kongreso tsaka Korte Suprema, ganun ang gusto ni Sarang hayop na putang inang yan. Pag-away-awayin tayo para makaligtas siya sa kanyang pananagutan.
Mary Pinoses, di ba? Shoni Pineda. Gusto ni Sara Duterte, pag away-awayin tayo, at para makaligtas siya sa kinakaharap niya na maaaring mawalan at hindi na makatakbo kailanman tong si Sara Duterte. Di ba? Ito na, mga kababayan, paggamit ng ano ba, Joe, bro? Ito na. Ayon sa ilang kongresista, sana raw ay respetuhin din ng Supreme Court ang kanilang proseso. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Kita nyo? Dismayado ang ilang mambabatas sa naging aksyon ng Korte Suprema sa impeachment complaints ni VP Sara. We have noted yung kanilang mga decisions sa Duterte versus House of Representatives. And yes, dismayed tayo sa kanilang mga decisions dahil overstepping na nga ng separation of powers ng executive, judiciary, and legislature yung pag-decide nila ng merits ng case ng Duterte versus House of Representatives. Ang ikinatatakot nilang mangyari ngayon ay ang maging sunod-sunuran na lang ang Kamara sa hukuman. Kita nyo? Sumasobra yung intervention ng Supreme Court sa impeachment na dapat ay exclusive na poder ng isang co-equal branch ang Kongreso. Kaya nga, ang sumatotal nito dahil sa panghimasok ng Korte kahit yung sa mga detalye na ng rules ng impeachment ay napagkakait sa publiko. Kahapon naglabas Kakatamad pakinggan yung boses. Di ba? Sige, tuloy. ang kautusan ng SC na nagmamandato sa Kamara na magpaliwanag kaugnay sa mga petisyong inihain ni VP Sara at ng Kinang ina mo, Sara, ikaw ang problema talaga ng bansang ito. kanyang mga kaalyado. Pero nanindigan ang mga mambabatas na hanggat hindi sila pinahihinto ng Korte ay tuloy ang impeachment. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang DRO na na-issue ngayon, tuloy ang paglalabas na ebidensya, tuloy ang paglalabas ng katotohanan. Ganito rin ang Yun! Dapat! Kita nyo mga kababayan ko, lahat nag-aaway-away na dahil dyan sa kay Sara, no? Nakakahiya. Ewan ko ba? Malas si Sara. Salot si Sara. Sa totoo lang, si Sara Duterte salot sa bansang ito, ano? posisyon ni House Speaker Bo GD. Git niya, ang pagdinig ay bahagi ng constitutional process na nakabase sa ebidensya at batas. Inaasahan na sa Tuesday, April 14, magpapatuloy ang pagdinig laban sa bise. Ilan sa mga ipinatawag ng Kamara ang isa sa mga defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Powa at ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Para sa agenda. Yan mga kababayan, abangan na natin yan, ha? Tignan nyo mga kababayan ang ginagawa ng babae na yan. 'Di ba? Tapos gusto nyo gawing presidente talaga? Hindi ko makuha talaga yung logic niyan mga kababayan, sa totoo lang. Hindi ko makuha yung logic. Bakit kailangan maging kapalit kay Pangulong Bongbong kay si Sara Duterte? Sara Duterte? Talaga ba mga kababayan? Talaga ba? Putik na yan, Vice President Sara tignan nyo mga kababayan kung gaano naka-stress ito. Duterte, dapat daw tanungin si Pangulong Bongbong Marcos sa kung anong ginagawa niya para tulungan ang mga Pilipinong hirap na sa epekto ng mahal na langis. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa gitna ng kinakaharap ngayong kalbaryo ng mga Pilipino sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo, sabi ni Vice President Sara Duterte, dapat daw tanungin si Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa dapat ang ginagawa? Tingnan nyo yung mukha mga kababayan, no? Partida na sisinagan pa ng araw. Pero yung mukha ni Sara, mga kababayan, stress na. Kaya na hindi humalayo mga kababayan, baka naku kung anong magawa niya sa sarili niya. Ayan tingnan nyo mga kababayan ko. Tingnan nyo Pero tingnan natin at pakinggan nyo rin yung sinasabi nito, bobo ito eh. Ng pamahalaan ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya? Para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan, nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Kita nyo mga kababayan ko.
Di ba dapat tanungin, dapat ikaw ay ganon. Sabihin mo kung ano yung plano mo, vice presidente ka eh. Hinalal ka rin ng taong bayan. Vice presidente ka, hinalal ka ng taong bayan, pero minsan hindi ka namin nakaringgan kung anong pwede mong gawing hayop ka. Yun lang yung sinabi mo, yung magpapadala ka ng eroplano habang nagliliparan yung mga missile doon sa Iran. Di ba? Para sunduin yung mga kababayan, ganon. Hindi ka ba naman bogot, tanga ka? Oh, ano pa? Ayo rin siya kung paano raw mapapababa ang presyo. Oh, paano? Mapapababa siya Oh. kung Tignan niyo yung pangangatwiran nito. Oh, paano daw mapapababa? At mga kababayan unawain niyo maigi. Paano daw mapapababa ang presyo ng gasolina? Ito naman yung sagot niya. Bobo talaga to, talaga, napakabobo. Paano mapapababa ang presyo ng gasolina? Ang kanyang sagot, kung di ba naman tangat bobo ito, ay mga kababayan, nagturo! Tingnan nyo, pakinggan nyo! Presyo. mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa or mapapababa siya kung merong ibang supply Ilang-ina mo! na hindi dumadaan sa ating bayan. Sino ba advisor nito? Mapapababa siya kung matitigil na. Matitigil na daw yung digmaan doon sa Middle East. Hayop ka. Wala na tayong magagawa. Nagdidigmaan na nga eh. Ano yung maipapayo mo? Ano yung pwede mong gawin? Pintas ka ng pintas. Sira ka ng sira kay Pangulong Bongbong. Bobo ka naman! Diba? Bobo! Napaka-bobo! Diba? Tanong kung ano yung magagawa mo o ano yung solusyon na pwede mong suhestyon para mapababa ang presyo ng gasolina. Mapapababa ang presyo ng gasolina kung hihinto ang gera. At talino. Utang na mga kababayan, kahit naman, alam niyo yung katwiran niya, mas bobo pa sa nursery. Yung katwiran mga kababayan, daig pa yung nursery. Grabe, no? Parang ganito lang yan Sa isang bata, mga kababayan, ano ang makakapagpasaya sa'yo? Diba, mga kababayan? Makakapagpasaya sa akin kapag mura na ang lollipop para maibili na ako ng nanay at tatay ko. Ay, naku, Diyos ko! Ganon, ang baba talaga ng level ng utak ni Sarah, mga kababayan. Napakababa talaga. Tingnan niyo yung mukha, mga kababayan ko, stress na. Stress na mga kababayan Hindi na natin maitanggi na talagang ang itsura ni Sara Duterte, tingnan niyo, stress na, sobra. Problema sa ng krisis sa Middle East. Ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan? Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Tingnan nyo, bobo talaga. Ano ba ang dapat na Ay dapat tanungin natin dapat ang ginagawa. President Sara Duterte, dapat daw tanungin si Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan? Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pa parang hindi siya kasali ng gobyerno, no? 'Di ba? Parang hindi siya kasali ng gobyerno, tanungin daw si Pangulo. Ikaw nga yung tinatanong ano bang magagawa mo? Yung magagawa mo, ang tinatanong si Pangulo, maraming ginagawa yun. Si Pangulo, marami nang napatutuhanan, ang dami ng mga nagawa.
Kaya hindi tayo nawawalan ng gasolina, krudo, langis dahil sa kanyang maagap na desisyon. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ha? Kasi mga kababayan, kaya ho yan. Mga kababayan, ha? Pakinggan ninyo. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng shortage. Saan? Diyan sa gasolina, sa krudo at langis dahil sa maagap na pagdesisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Display lang daw siya. Di ba mga kababayan? Yan ang sinasabi ko. Eto, anong nagawa ni Sara? May natatandaan kayo? Sige nga ho. Tanungin ko kayo mga kababayan. May nagawa na ba si Sara, etong vice-presidente nyo, na nakatulong sana sa ating mga kababayan sa oras netong krisis na to? May nagawa na ba? Mga kababayan, wala po akong natatandaan. Bagkos yung libreng sakay. Putik na yun, mga kababayan, libreng sakay. Yung bus na yun pondo rin natin, atin din yun. Hindi ho yun utang na loob at hindi yun nagawa. Atin yun, mga kababayan At saka ang babaw nun, sige, ipagpalagay na natin na dahil sa kanyang inisyatibo, kaya merong bus. Isang bus na tumutulong. Sapat na ba yun bilang vice-presidente? Ang daming dumadaan na kanyang pere. Di ba? Oo. Wala. Mag-speech sa kinder. Yun ang nagawa. Mag-speech sa kinder. Ginagawa niya. Ano bang ginagawa niya? Gaga ka pala Ito ginagawa ng Pangulo. Pasok! 15, ipatutupad ng gobyerno ang dagdag 40 to 100 pesos na kita ng mga driver at operator. Ayon kay PBBM, kasabayan ng 20% discount ng mga pasahero sa ilalim ng service contracting program ng gobyerno. May plano ang gobyerno, mga kababayan ko. Anong ginagawa? Napakarami na. Yan, para hindi tayo maubusan nga, una, ng gasolina, panggatong, sabihin na natin, i-clear na natin, panggatong. Kasi yan, yung krudo, langis at saka gasolina ay panggatong sa mga makina na mga nagpapaandar na para lumikha ng enerhiya, mga kababayan ko, hindi lang ho yun. Marami pang plano ang Pangulo at ngayon ay ginagawa na ho. Tulad ho yan, yung mga subsidiya, tulad ho ng mga tulong sa mga rider, sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver, may nagawa na. Si Sara. Ayan. Simula April 15, ipatutupad ng gobyerno ang dagdag 40 to 100 pesos na kita ng mga driver at operator. Ayon kay PBBM, kasabayan ng 20% discount ng mga pasahero sa ilalim ng service contracting program ng gobyerno. Lahat din ng sasaling driver kakabitan ng GPS monitoring. May 10 pesos na bawas din sa kada litro ng krudo ang mga PUV para pantustos sa jumbo oil price hikes. Gaya ng nakaraang fuel subsidies, magsisimula ang rollout nito sa Metro Manila. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Correct. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo. Sara, pokin ang ina mo, makinig ka. Para matuto ka, Sara Duterte, para matuto ka. Tuloy. Ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatili ang na hindi yung buo, Boss Mike. Pasok! 15, ipatutupad ng gobyerno ang dagdag yan na pala sa yun. jumbo oil price hikes. Yan na yun, mga kababayan ko. Nasaan pa? Meron pa tayo Pangulong Bongbong Marcos, nasaan ka na? Eto, hanapin natin. Si Pangulong Bongbong Marcos. Nako! Bakit wala din bakit hindi na-send? Wait lang Meron hong mensahe ang Pangulong Bongbong Marcos para po, mga kababayan ko,
Nasaan na yun? Oo. Oh, ito. Yan. Yan ang mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ho mga kababayan ha. Nasaan na kunin ko para ho inyong marinig ang kabuuan na plano at mensahe ni Manong Bongbong mga kababayan ko ha. Ito na. Yan. Nako, si Sara Duterte kasi alam nyo mga kababayan, wala namang alam yan. Kundi bumatikos lang ng bumatikos ang inang yan. Ito na, mga kababayan ko, pasok! Nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East, pati na mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya naman, simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang Service Contracting Program ay ipapatupad. Iyan ba ang walang plano tulad na sinasabi ni Sara Duterte nyo? Grabe no mga kababayan, sa talino ni Pangulong Bongbong Marcos. O yan o, ha? O, titigil na yung mga bobong mga asungot. Alam nyo yung mga ipis-ipis, yung mga surot-surot na mga nasa social media, tawag ko dyan mga surot-surot eh. Yung mga puro pami-make news, ayan, naniniwala sa mga sinasabi nila Guangson, Maharlika at Banatbay na ang Pangulo daw, mga kababayan, ay patay na. Na ang Pangulo daw ay may malalang sakit. Pero tignan nyo naman ang pangangatawan, mga kababayan ko. Gwapong-gwapo pa rin. Sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Diba? Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Hindi pa tayo titigil doon. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Alam nyo mga kababayan, siguro sa mga may nasa medical field, alam nyo yung may sakit eh. Yung may sakit ba? Alam nyo yung kung ano, kapag ka may malalakang sakit o may stage 4 cancer ka na, ang unang mapapansin ho ninyo, yung boses. Iba. Tama, mali. Ganun yun, mga kababayan. Yung pong may mga malalang sakit, nag-iiba yung boses. Katulad ho nung Medaldea. Diba? Biglang inaatake. Yung boses, iba. Oh, tignan nyo. Si Digong, tignan nyo yung boses, iba. May malalang sakit si Digong. Tama, mali. Mga kababayan, hindi naman tayo pinanganak sa kahapon eh. Alam natin yan. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, makikita nyo sa boses na malusog. Walang sakit. Diba? Malusog eh. Maririnig niya. O sino? Press 1 sa mga nasa medical field. Oh. Diba? Alam nyo yan. Kasi yung ex ko, oo, doktora yun. Hi, Doc. Ayan si Belen Reyes, Jojo Chavez, alam nila yan eh. Di ba? Kapag ka nag-iiba na ho yung boses, meron na hong nararamdaman. Di ba? Kapag ka nga masama pakiramdam mo, namamaos ka. Pag may sakit ka na lagnat-lagnat lang, boses mo nag-iiba. Lalo na kaya mga kababayan, kung magkaroon ka ng stage 4 cancer, colon cancer,
'Diba? Yung stage 4, naghihingalo na. Hindi na makapagsalita. Tama, mali. Ewan ko, mga bobo kasi. Alam niyo mga DDS talaga, mga kababayan, yung level ng utak nila, hindi makaalagwa. Hanggang unang baitang lang. Hindi na makaabot sa pang-10 baitang. Parang utak ni Sara, hanggang unang baitang lang din. Mana-mana sila. Tuloy, Pangulo. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Kita nyo? May plano ang Pangulo. Di ba may plano ang Pangulo, mga kababayan? Hindi ho katulad ni Sara. Wala hong ginawa kundi bumatikos, manira ng manira ang puki ng ina. Yung po yun. Diba? O ngayon, mga kababayan, sabi ni Roque, at ng iba pa, meron na daw malalang sakit. May cancer daw. Putik, pag may cancer ka, nakakalbo ka na. Di si Roque, matagal nang may sakit siya. Si Rodante Marcoleta, di matagal din na ring may sakit yon. Putik na yan, tanungin nyo nga sila kung bakit ubos na yung mga buhok nila. Si Pangulong Bongbong, tignan nyo, gwapong-gwapo pa rin, tignan nyo, nakakalbo ba si Pangulo? Nalalagas ba yung buhok? Si Marcoleta, si Magalong, at saka si Harry Roque, di ba? Mga ubos na. Fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Di ba? Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay iisang layunin lamang. Maprotektahan. Maprotektahan ang mamayang Pilipino, mga kababayan ko. Tulad ho netong bobo. Tulad ho neto, ayan Ginagawa niya. Para tulungan ni Vice President ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pa Stress daw si Sara, tignan nyo yung itsura. Ayan tignan nyo yung mukha ni Sara, stress na. ginagawa niya? Para tulungan ang mga kababayan natin na tignan nyo yung mukha, mga kababayan, piyonang-piyona! Tao ka mo Putik na yun, nagagandan lang kayo kasi naka-filter yung mga picture niya. Pero sa personal, makikita nyo kung gaano kalaki ang butas ng ilong niya. Pati mukha niya, mga kababayan, kulang na lang lumagpas hanggang sa buhok niya. Biruin yung mga kababayan niyan, lapad ng mukha na yan. Lalagpasan pati buhok niya. Naku, ewan ko na lang. Ngayon, alam nyo na kung gaano kabobo tong hayop na to. Alam nyo na, mga kababayan ko, alam nyo na. Our beloved Boss Mike Cervera.